salita ng Panginoon. Tingnan po natin ito sa Philemon 1 verses 8 to 23. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng mga salita ng Panginoon. So, Philemon 1 verses 8 to 23. Accordingly, though I am bold enough in Christ to command you to do what is required, yet for love's sake I prepare to appeal to you. I, Paul, an old man and now a prisoner also for Christ Jesus. I appeal to you for my child Onesimus, whose father I became in my imprisonment. Formerly he was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me. I am sending him back to you, sending my very heart. I would have been glad to keep him with me in order that he might serve me on your behalf during my imprisonment for the gospel. But I prepared to do nothing without your consent in order that your goodness might not be compulsion but of your own accord. For this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have him back forever, no longer as a slave, but more than a slave, as a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. So, if you consider me your partner, receive him as you would receive me. If he has wronged you at all, or owes you anything, charge that to my account. I, Paul, write this with my own hand. I will repay it, to say nothing of your owing me, even your own self. Yes, brother, I want some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Confidence of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I say. At the same time, prepare a guest room for me, for I am hoping that through your prayers, I will be graciously given to you. Last verse. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends greetings to you, and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Ayan, begin. So, ang Diyos po ang pagpala sa pagkabasa ng ating salita ng Panginoon. So, maaari na po tayong makupo. So, welcome po sa bawat isa. So, nagagalak po kami na kasama namin kayo. Maging yung mga nanonood po sa atin sa online worship service. So, we are blessed na nagiging bahagi po kayo ng mga gawain nito. So, ngayon naman po, lalahanin pa rin natin yung mga may birthday ng November. So, napakarami nilang celebrants. Diba? Batiin po natin. So, this week po, mag-birthday na po yung aking daddy, na si Daddy Ramon sa 16. Tapos sa 30, si Ashley. Then sa next po, makita natin ay meron din tayong mga nag-birthday sa Caroline, sa San Gabriel, maging sa San Lucas attendees. Ayan. So, batiin po natin sila ng happy birthday. And then, makita pa rin po natin sa screen, meron pa tayong mga ilang mga important announcements. So, check po natin yun. So, ngayon naman po, darako tayo sa another part ng ating worship. So, ito po yung pagkakaloob, our tithes and offering. So, handa na po ba tayo magkaloob para sa ating Panginoon? Amen. So, before that, meron lang po akong some reminder from the Bible na ating mababasa sa Nehemiah 13 verses 10 to 12. Okay. So, let me read po ito. I also found out that the portions of the Levites had not been given to them, so that the Levites and the singers who did the work had fled each to his field. So I confronted the officials and said, "Why is the house of God forsaken?
I gathered them together and set them in their stations. Then all Judah brought the tithe of the grain, wine and oil into the storehouses. Ayan, so Diyos pong pagpala sa kanyang pagkabasa sa salita ng Panginoon. So naalala niyo po ba yung ating naging series sa Nehemiah? Yeah, medyo mahaba-haba po itong pag-aaral. So, may kinuha lang po ako sa last part po ng last chapter ng Nehemiah 13. So, makita po natin, kung mararecall natin dito sa mga nabasa ko po, na may event dito, nung pagbalik ni Nehemiah, na nalaman niya na itong mga Levites pala, yung portions of the Levites ay hindi napapabigay sa kanila. So, sino ba yung mga Levites na tinutukoy dito? Sila yung mga singers, yung assistants ng priests in the temple. Kung mababasa po natin sa Nehemiah 10:38, di ba sabi doon, "And the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites when the Levites receive the tithes, and the Levites shall bring up the tithes of the tithes to the house of our God, to the chambers of the storehouses." So, isa yun po sa mga function ng mga Levites. So, makita po natin na dumating sa point na yung Israel hindi na sila nagkakaloob. So, wala nang mailagay dun sa storehouses. Then, makita natin na yung mga Levites, dahil wala na silang support sa kanila, bumalik na sila sa mga field nila para makapagtrabaho. So, wala nang support and, ayan, verse 11, makita naman natin, because of that, Nehemiah rebuked the officials, yung mga leaders. Ayan, tapos pinabalik din ni Nehemiah yung mga umalis na mga Levites. So, sabi ni Nehemiah dito, "Why is the house of God forsaken?" Na-neglect na, napabayaan na, wala nang laman yung storehouses. So, di ba kung babalikan natin yung Nehemiah 10:39, nangako dito yung Israel na magkakaloob na ulit sila. Pero nung umalis lang si Nehemiah saglit, bumalik na naman yung mga Israelites. Hindi na naman sila nagkaloob. Ayan. Pero ito, makita naman natin na sa biyaya at kilos ng Lord, si Nehemiah nag-took action naman siya. Hindi niya hinayaan na yung house of God ay patuloy na ma-neglect. Kaya verse 11 and 12, makita naman natin dito na verse 12, "Then all Judah brought the tithe of the grain, wine and oil into the storehouses." So yun naman po, yung mga people of Israel, nagkaloob na ulit sila. So they turned their hearts to the Lord by fulfilling God's commandment to give their tithes in the temple. So paano naman natin ito maia-apply sa ating iglesia? So makikita natin dito na yung mga tithes and offering na pinagkakaloob natin dito sa iglesia, ginagamit siya to support our pastors, ministers, to maintain our church, mapagpatuloy yung ministry, yung program. So kapag itinigil natin na magkaloob, tulad ng ginawa ng Israel, makaka-apekto siya dito sa iglesia natin. So, baka maging focus na lang ay kung paano tayo mag-earn ng income. So, napakalaking bagay nung ipinagkakaloob natin na tithes and offering bilang backbone ito in sustaining our church. Then, makikita din natin na kapag hindi tayo nagkakaloob ng ating tithes and offering, it means that we are also neglecting our church. It is the church na, di ba, it is the church that Jesus Christ has laid His life for. So, kapag nagkakaloob tayo, sinusunod natin ang salita ng Panginoon. So, every time that we do not give in the Lord, we committed sin to God. Okay, and lastly, so, paano natin ito maia-apply? So, nawa, maging generous pa tayo sa ating iglesia. So, ibigay natin yung para sa Kanya. At ibigay natin to as our love to Him. So, huwag nating hayaan na yung church which Jesus Christ has laid His life for ay mapabayaan po. Amen po ba? Amen. So, let us give to the Lord. So, ngayon naman po sa mga inihanda yung pagkakaloob, tayo po ay manalangin lang para ipag-pray ito sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat nga po sa umagang ito. Salamat na muli na-remind kami ng iyong salita. Nawa po, kung kami ay nagko-commit ng neglecting our give and tithes to you,
your church. Lord, forgive us and tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon kami ng heart to give to you, nawa maibalik namin kung ano yung para sa inyo. At dalangin namin na kayo pa rin po ang mag-sustain ng lahat po ng pangangailangan ng aming iglesia. Salamat sa buhay ng bawat isa na patuloy na nagkakaloob sa inyo. May you continue to bless them, Lord, and i-bless niyo yung kanilang business, yung kanilang work, O Lord, yung hands nila, yung nagkakaloob sa inyo. At yung wala pang kakayanan to give, nawa magpagkalooban nyo rin sila na work, ng source of income, and heart to give to you. Salamat, Panginoon, sa inyo namin tinataas sa mga panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan. So, we can give na po sa basket. Then, para po sa mga uma-attend sa online natin, meron po tayong GCash or online bank transfer. Yan, na makikita nyo po sa screen. So, yan. So, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano mo ba? So, may naman po tayo darako na sa ating pagbuburing sa Panginoon. Let us praise the Lord. Magandang umaga. Batiin po natin ang ating mga katabi ng good morning. So, maganda po ba ang umaga nyo? Amen. So, pinagpala po tayo ng ating Panginoon. So, ngayon po, tayo naman po ay dumako sa isa pang act of worship natin. So, pag-aalay ng awitin sa ating Panginoon. So, I invite everyone to please stand. Sabi nga po sa Nehemiah 9 verse 6, Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit na mga langit, pati na lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na naroon, ng mga dagat at ng lahat ng mga naroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. So wala po tayong ibang Diyos na sasambahin, tama po ba? Amen. Parang mahina po. Wala po ba tayong ibang Diyos na sasambahin? Amen. So, nag-iisa po ang ating Panginoon. So, palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya naman, awitin po natin ang awit na ito. Tayo po kumanda at palakpak. Wala namang iba
ng Panginoong Jesus. Sige po, let us continue to worship our Lord. Sa dakila mo,
pasasalamat at pagluluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so ngayon naman po, manatili po ang bawat isa na nakatayo. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. So, nagpapatuloy po tayo ng pag-aaral sa Book of Colossians, chapter 2, verses 6 to 15. So, salitan po tayo, dalawang verse. Verses 6 to 15. Therefore, as you receive Christ, Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. For in Him the whole fullness of deity dwells bodily. And you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority. In Him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ. Having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful working of God, who raised Him from the dead. And you, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. Sabay po tayo. By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this He set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Blessed be the reading of God's Word. So ngayon naman po tayo maghanda sa pakikinig ng salita ng Diyos. A blessed morning to each and every one of you. Nawa ay patuloy tayong maging handa sa mga bagay na itinitiwala sa atin ng Panginoon sa bawat araw. Sa pag-aawal po natin dito sa aklat ng Colosas, makikita po natin na ang church ng Colosas ay pinatitibay sa pananampalataya. At ang pagiging matatag at matibay sa pananampalataya ay magaganap kung kinikilala natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya po sa pagkakataon po ito ay napakaganda ng mga pag-uusapan po natin. So sa pag-aaral po natin ngayon, tayo po ay nasa aklat ng Colosas sa chapter 2, verses 6 to 15. At mula po sa mga talatang ito, makikita po natin yung triumphant life in Christ. No, isang buhay na mayroong pagtatagumpay. At yan po ang katunayan sa kalagayan ng bawat mananampalataya. So sa pasimula ng ating pag-aaral, tignan po natin dito yung instruction. Walk in Him. So sa verses 6 to 8. So mula po sa talatang ito, unang makikita natin, utos. No? Mayroong pag-uutos. Pero ito pong utos na to ay mayroong dahilan. Sabi po gano'n sa verse 6, therefore, as you receive Christ Jesus, the Lord. So dito makikita natin na ang inuutusan upang lumakad na kasama ni Kristo, nasa kalagayan siya na kinikilala niya si Jesucristo bilang Panginoon. At yung mga bagay na itinuro ng mga apostol patungkol kay Jesus, ito ang kanyang tinatanggap, pinananampalatayanan, pinanghahawakan. At ganun po yung kalagayan itong mga taga-Colosas as you receive Christ Jesus, the Lord. So alam po natin yung mga pananalita na yan o yung mga salita na binanggit, Christ,
Ibig sabihin, siya yung Mesiyas na inaantay. Jesus, ang ibig sabihin po, Savior. At nung binanggit yung Lord, ang ibig sabihin nito, si Jesus ay makapangyarihan. At ito pong Lord na pagbanggit, ito po'y pagbanggit na kinikilala si Jesus na Diyos. At mula sa kaunawaan na yan, dito sa mga taga-Kolosas, ang sabi pa ni Apostle Paul, dahil tinanggap mo si Jesus, kinilala mo siya bilang Panginoon, so walk in Him. Pansinin niyo po yung salita, walk. No, pag sinabing lumakad, saan ka ba papunta? Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung direksyon ng iyong buhay? At dito po, ganoon ang banggit ni Apostle Paul. Walk in Him. Pansinin niyo po yung salitang in Him. Hindi yung sinabing with Him. No, nakasama lang, kundi in Him. Ibig sabihin, ang paglakad mo ay mayroong pagpapasakop sa Panginoon. In Him. Siya ang aktibo, nakikilos sa iyong buhay. Kaya nga po yung mga sumunod na talata, ito ang nagaganap sa mananampalataya. Sabi sa verse 7, rooted and built up in Him. So dahil ikaw ay sumampalataya, kinilala mo si Jesus na Panginoon, dumadating yung mga pagkakataon na ang Diyos ay gumagawa sa iyo. At kapag kumilos ang Panginoon, dito inilarawan ang nangyayari sa mananampalataya. Sabing gano'n, rooted. May nakapansin po sa yung pong puno ng kawayan. No? Pagka daw po malakas ang hangin, bumabagyo, hindi ito basta-basta nabubunot. At ayon po sa mga observation, ang puno daw po ng kawayan, malaki ang kapit sa lupa, sa ilalim. No, bago siya tumaas, kumakapit muna yung mga ugat niya sa ilalim ng lupa. Kaya pagka dumating yung time na malakas ang hangin, may bagyo, hindi siya basta-basta nabubunot. Ganun din, may ibang mga puno na ganoon, matitibay. Bakit? Kasi maayos ang kanilang pagkapit ng ugat sa lupa. At bilang mananampalataya, ganun po inilalawawan ang kalagayan ng isang taong kumilala sa Panginoon. Rooted. And then, hindi lang rooted, kapartner nito, and built up. Pag sinabing built up, yan naman po ay lawawan ng construction. No, di po ba sa construction ng mga building, nung una nakita mo, tinatayo pa lang yung pundasyon, and then nakita mo, meron ng mga poste, and then habang tumatagal, makikita mo, may pader na siya, may bubong, nauhubog siya. At dumadating yung time, yung construction site na yun, may mga tao nang tumitira. May mga tao nang nakikinabang. May mga tao na pumupunta doon upang maging komportable ang buhay. Built up. So, ganun din daw po ang pananampalataya natin. Ang pananampalataya natin, hindi tulog. It is being built up. And then, isa pang nagaganap sa mananampalataya, and establish in the faith just as you were taught. Yung pong salitang establish, ang ibig sabihin po niyan, matatag. No, parang yung poste. May nakita po akong poste. No, nabangga ng sasakyan. Alam nyo, ang nasira yung sasakyan. Yung poste na natiling nakatayo. Matatag. Establish. Ganun din daw po, pagka ikaw ay kumikilala sa Panginoon, marami mang bagyo sa buhay. Marami mang humahatak sa iyo upang lumayo sa pananampalataya. Ikaw ay mananatiling matatag. Hindi ka matitinag. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15:58, dahil ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli, sabi, stand firm, let nothing move you,
Always give yourself fully to the work of the Lord. At dito po, ganoon ang paglalarawan sa mananampalataya. They are established. Saan? In the faith. Nung pong binanggit itong in the faith, ibig sabihin, mayroong mga katuruan na pinahayag sa kanila at ito yung pinanghahawakan nila. At dahil po sa mga katotohanan ito, sabi gano'n sa Psalms chapter 1 verses 1 to 3, Blessed is the person who does not follow the advice of the wicked people, take the path of sinners, or join the company of mockers. So kita natin dito ang tao pinagpala ng Diyos, namimili siya ng mga kasama. At dahil sa ginagawa niya to, may mga bagay naman siya na sinisikap na gawin sa kanyang buhay. Sabi niya gano'n, rather, he delights in the teachings of the Lord and reflects on His teachings day and night. So, bilang pinagpala ng Diyos at nauunawaan mo yung saganang biyaya ng Panginoon, at dahil alam mo na mahal ka ng Panginoon, may mga bagay ka na hindi na dapat ginagawa. No, ano yun? Dapat hindi mo na sinusunod yung mga advice ng wicked. Dapat hindi ka na lumalakad sa nilalakaran ng mga taong lumalabag sa utos ng Diyos, ng mga taong nagkakasala. And then, huwag ka nang makikisalamuha sa mga tao na nilalait ang Diyos. Mockers. Ano daw ang dapat gawin? Dapat po meron tayong delight. Saan? Teaching of the Lord. And then, meron tayong meditation or reflection sa teaching ng Panginoon day and night. At dahil dyan, sabi gano'n sa verse 3, He is like a tree planted beside streams, a tree that produces fruit in season, and whose leaves do not wither. Matatag matibay Pagka ikaw ay lumalakad ayon sa pamantayan at kalooban ng Panginoon. At ito'y nagaganap dahil ito ang ginagawa ng Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya. At dahil diyan, sabi sa sumunod na talata dito sa verse 7, ang pangatlong bagay, abounding in thanksgiving. Kung makikita mo yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, isa pong napakagandang tugon ay maging mapagpasalamat tayo. Kung makita mo yung mga bagay na ginawa na ng Panginoon para sa ikaayos natin, para sa ikaliligtas natin, kung nakita mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga nanampalataya sa Kanya, no, si Shadrach, Meshach at Abednego, tinapon sa pugon ng apoy, hindi nasunog. Si Daniel, itinapon sa grupo ng mga leyon na mga mababangis at kumakain ng tao, hindi siya nasaktan. Ang mga Israelita, nung sila'y nakukubkob, napapaligiran ng kaaway, at sa harapan nila ay isang malawak na kawagatan, yung kawagatan na yun, hinati ng Panginoon. Kung maaalala natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos, ang sabi pong gano'n, dapat maging mapagpasalamat tayo. Abounding in thanksgiving. Lalo na kung aalalahanin natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ito po yung ilang mga kadahilanan. Kaya dapat lang na tayo ay maging mapagpasalamat. Ito pong pagsamba natin, pagbabasa ng Bible, pag-attend sa mga discipleship group, maganda na ginagawa natin yan dahil nagpapasalamat ka sa Panginoon. Dahil mabuti ang Diyos. Amen? Hindi mo yan ginagawa dahil napipilitan ka lang. Sa mga katotohanan na yan, nagbigay ng babala. Ito yung caution. See to it that no one takes you captive. So may posibilidad pala na ikaw bumalik sa pagkaalipin.
Pinalaya ka na ng Panginoon, pero pwede palang dumating yung time, maalipin ka na naman ng ano? Dito po, in-specify. By philosophy and empty deceit. No? Pag sinabing philosophy, yan po yung mga bagay na parang matalino naman. Mukhang makakatulong ng mga pananaw at prinsipyo. Pero kung tutusin, pagka tinignan mo yung walang hanggan, yung eternity, yung katalinuhan na yun, hindi papasa. Kaya nga di po ba, ano sabi? Anong mapapala ng isang tao? Makampanya man yung buong sanlibutan? O palitin na lang natin, ikaw man ang maging tagapagmana ni Henry C. sa SM. Pero yung kaluluwa mo naman mapupunta sa impyerno. Masaya ka pa ba? Kaya po, may mga bagay tayong pinaggagawa na minsan kung titignan mo ang walang hanggan, hindi mo naman talaga kailangan. Yun po yung binabanggit dito, mga philosophy and empty deceit. At nagbigay ng mga halimbawa, una, according to human tradition. Ang Panginoong Jesus minsan nirebuke niya yung mga Pariseo. Kasi ito yung sitwasyon. Sa Mark chapter 7, verses 7 to 9. Their worship of me is worthless because they teach human rules as doctrines. No? Pansinin nyo, nagiging baliwala ang worship nila. Bakit? Kasi nga po, ang paraan nila ng pag-worship nakabatay sa tradisyon na ginawa ng tao. Human rules. At ito pa yung hindi maganda, sabi sa verse 8, you abandon the commandment of God and hold to human traditions. So yung word of God, yung utos ng Diyos, binabaliwala nila kasi gusto nilang sundin yung tradisyon na nakagis na nila galing sa mga tao. At sabi pa sa verse 9, then He told them, sabi ni Jesus, you have such a fine way of rejecting the commandment of God in order to keep your own tradition. Maganda po ang tradisyon. Kasi yan po ay nakakatulong upang panatilihin ang mga bagay na nakagis na natin. Pero yung tradisyon na ginawa lamang ng tao, delikado po yan. Meron pong, ako po, may kinalakihan akong pananampalataya na ang dami nilang tradisyon. Na habang nakita ko po sa kasaysayan, dahil pinapanatili nila yung tradisyon na yon, dumating yung time, yung Biblia, nawala na ng kabuluhan sa buhay nila. Inintroduce nila yung pagsamba na gumagamit ng imahen. No, pinanatili yung tradisyon, may mga imahen. Dumating yung time, yung imahen po, mas niyayakap na ng tao kaysa sa katuruan ng salita ng Diyos. No, marami pong tradisyon na ginawa ang tao na naglalayo sa Diyos. Ang nakakatakot pa, may anyo siya na parang pagiging malapit sa Diyos. Pero ang katotohanan, kung titignan mo ang liwanag ng banal na kasulatan, nilalayo ka pala sa totoong Diyos. Kaya nga po, mag-ingat tayo sa tradisyon. At marami pong mga grupo ng mga pananampalataya na nagsimula ng tama, pero dahil hindi nila sinisiyasat ang kanilang tinitindigan mula sa tuo ng banal na kasulatan, dumating po yung time na ligaw sila ng landas. According to the elemental spirits of the world, ito pa yung isa na nagligaw din ng landas o makapagliligaw ng landas. Ito daw pong elemental spirits of the world. Ano ba yung mga elemento sa mundong ito? No, yan po yung lupa,
hangin, apoy, ano pa ba? No, parang yung mga sandor. Apat po yan. Air, water, land, fire. Alam niyo po, yan mga elemento na yan, nagkaroon ng pagsamba ang ibang tao. Kaya nga po yung iba, may mga agimat panghawak eh. Galing daw yun sa kung saan-saan, sa bundok ng Tralala. Alam niyo po, may mga pagsamba na ganyan. Tuwing panahon ng mahal na araw, umaakyat sa bundok, nagdididi pa, ano-anong ginagawa nila. At sa panahon po ng mga taga-Colosas, isa yan sa nagliligaw ng landas nila. Maraming mga tao dahil gusto ng agimat, at dahil nga po may demonyo na kumikilos doon, may mga pangyayaring kababalaghan. Pero yung kababalaghan na naganap sa kanila, ito ang naging dahilan para lumayo sila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yung mga tao na yan na nakaranas ng kababalaghan, pag sinisharean mo ng scripture, ng Bible, ng Biblia, hindi na nila tatanggapin eh. Bakit? Ang sabihin ko, hindi, naranasan kong gumaling eh. Pinahiran lang ako ng bato. Ininom ko lang itong langis na to. Naranasan ko to, kaya pag sinisharean mo ng Word of God, nakasawado na yung isip. Nabulag na sila, nadayak na sila. Kaya nga po ang bilin dito, mag-ingat kayo sa mga elemental spirits of the world. Yan yung mga filosofiya na kanilang natatanggap. At etong mga bagay na to, ito yung mga bagay na sabi gano'n, and not according to Christ. So anumang katuruan na inilalayo ka sa pagkilala sa Kristo na ipinapakilala ng mga apostles, delikado yan. Nalala ko po noon, noong 1980s, na merong, sino po nakakaalam mo yung toning, yung tubig, tatapat mo lang sa radyo. Sino po nakaalala? Kay Johnny Midnight, naalala niyo ba yun? Parang hindi ko kayo kaedad eh. Ako ba pinakamatanda dito? Yung kay Ellie Baon na triangle, nilalagay sa ulo. Alam nyo, ang daming mga ganyan. Pero, they are not according to Christ. Delikado po yun. Kapahamakan na nag-aantay sa atin pag naniwala tayo doon. At ito ang binibigay na paalala ni Apostle Paul dito sa mga taga-Colosas. Sabi rin sa aklat ng Galatia, tingnan niyo po, sa chapter 1 verses 8 to 9. Sabi ni Apostle Paul, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. No, mabigat po yung salita ng let him be accursed. Sa original language, anathema. Yan po ay parang sa literal, parang sinasabi niya, mapunta ka na sa impyerno at walang pagkakataon na ililigtas ka. Walang pag-asa sa kaligtasan. No, yun po yung binabanggit. At ito po, isinusumpa yung mga tao na mga ngaral ng iba kaysa sa mga ipinapangaral na napahayag sa salita ng Diyos. Woe unto you, anathema, if you preach another gospel. At sabi nga po ni Paul, kung ako yun, o anghel man nagmula sa langit, nangangaral ng ibang mabuting balita maliban kay Jesus, anathema. At matindi po, inulit pa ni Paul yan dito sa sulat niya, no? Sabi sa verse 9, as we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received,
let him be anathema, accursed. Kaya nga, ako po bilang mangangaral, ingat na ingat ako. Ayoko po na ang ebanghelyo na maririnig nyo, hindi tungkol kay Jesus. Mahal, narinig nyo na yung mga ebanghelyo ng pagyaman. Yayaman ka, hindi ka magkakasakit, basta gawin mo lang to. Health, wealth. And then at marami pong naakit na tao doon. Pero ang naging kalagayan nila, nawala sila kay Jesus Christ. So any teaching na naglalayo sa atin sa Panginoong Jesus, mag-isip-isip ka na. At ito po yung pinapangawal dito. Anong dahilan? Bakit kailangan nating lumakad kay Kristo? So dito po nagbigay ng information si Apostle Paul. At makikita natin dito yung being filled in Him. Verses 9 to 15. Sabi pong ganon sa unang mga talata, for in Him, the whole fullness of deity dwells bodily. Sino po yung tinutukoy na in Him? Si Jesus Christ. At kay Kristo Jesus, ang sabing ganon, the fullness of deity dwells bodily. So, basically, ang tao, hindi nila kilala kung sino yung totoong Diyos. Pero ang tao, meron siyang consciousness. Alam niya, may Diyos. Kaya alam sino ang totoong Diyos. At dito po sa mga taga-Colosas, ang sabi ni Apostle Paul, itong totoong Diyos, nagpakilala na sa pamamagitan ni Jesucristo. No? Si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi pwedeng makita ng mga nilikha. So si Jesus nando na. Kaya nga kung kilala mo na si Jesus, makontento ka na. And then, di lang yun. Kundi itong Jesus na to, ang sabing ganon sa verse 10, and you have been filled in Him. Pansinin niyo po, and you, ang tinutukoy, yung mga mananampalataya. Ano nangyari sa mga mananampalataya? Filled, napuspos, kinumpleto na ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya nga po, sa New Testament, wala na yung katulad ng templo na ginagamit na dwelling place ni God sa lumang tipan. Sapagkat ang naging templo sa bagong tipan, yung mga mananampalataya. Naniniwala po ba kayo andito ang Panginoon? Kasama natin siya. Kaya nga po sabing gano'n, we are the temple of His Spirit. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, it is because of God that you are in union with the Messiah, Jesus, who for us has become wisdom from God. Tingnan niyo po yung ginawa niya. As well as our righteousness, sanctification, and redemption. Napakagandang kalagayan niya ng mga mananampalataya. Yan ang sinasabi, being filled in Him. Kumpleto na, tiyak na ang ating kaligtasan. At ang pangalawang bagay na makikita natin dito yung pagiging complete, ang dahilan niyan, kasi si Jesus, sabi gano'n, who is the head of all rule and authority. Sino po yung head? Pag sinabing head, yung makapangyarihan sa lahat, si Jesus. At siya ang kasama natin. Siya ang kasalamuhan natin. Siya ang nagligtas sa atin. At itong head na ito, siya ang head ng lahat ng rule and authority. Anumang batas, anumang mga pamantayan sa mundong ito, siya ang namumuno. At
yung implementation nito, yung pagsasagawa ng mga batas na to, siya din ang nasusunod. So kung siya ang kasama natin, ang binabanggit dito, kumpleto ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Pag naghanap ka pa ng iba, maliban kay Jesus, ang tingin mo kay Jesus, maliit. Kulang. Kaya nga po, ang paglapit sa Panginoong Yesus, hindi mo na kailangan ng isa pang mamamagitan. Kasi di po ba, may kinalakihan tayong paniniwala eh. Lumapit ka muna sa nanay bago sa anak. Bakit? Hindi ba tayo naintindihan ni Jesus? Kailangan pa ng tagapamagitan sa Kanya. Si Jesus na nga ang tagapamagitan sa Diyos para sa mga tao. Kaya kung nasa atin ang Panginoong Jesus, huwag ka na maghanap pa ng iba. Because in Christ, we are complete. At paano pinakita yung pagiging complete? Ito po yung illustration. Sabi sa verse 11, in Him also you were circumcised. Ano ibig sabihin ng circumcision dito? With a circumcision made without hands. Bigyan ko lang po kayo ng background. Itong circumcision na to, ito po ay practice na iniutos ng Panginoon sa mga Israelita. Sa mga Israelita, dapat lahat ng anak nila, kapag ipinanganak, yung lalaki, sa ika-8 araw, dapat tuliin. Kasi ang lalaki na hindi na circumcised, hindi siya magiging kabilang sa bayan ni Abraham. Kaya nga po, ibinigay itong practice na to upang magbigay ng distinction sa mga Israelite sa ibang mga bayan. Kailangan nilang ma-circumcise. Pero dito sa bagong tipan, ipinapaliwanag na ang circumcision hindi physical. Kaya nga po dito, made without hands. Paano yan ginagawa? By putting off the body of the flesh. So meron pa rin pag-aalis ng laman. Ano ba yung flesh na tinutukoy dito? Sabi gano'n, by the circumcision of Christ. So itong pagtutuli, hindi lang sa mga lalaki gaganapin, kundi sa lahat ng mananampalataya. Sabi sa Deuteronomy 30 verse 6, ipinaalam na ng Diyos yung ganitong sistema. And the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring. Ano mangyayari? So that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. So dito, yung circumcision, hindi lang katawan ng tao maapektuhan, kundi yung kanyang pamumuhay. At itong circumcision na binabanggit, ay circumcision na ang Diyos ang gagawa. At dito sa mga taga-Kolosas, ang binabanggit na magsi-circumcise sa mananampalataya ay si Kristo. Bakit? Ano ba yung pag sinabi nating laman? No? Sa Galatians chapter 5 verse 16 to 17, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other. So, mula sa talatang ito, makikita natin na yung flesh na binabanggit sa Kolosas, ito yung gawain na taliwas sa kalooban ng Diyos. Pag sinabing flesh, ito yung makalaman na desire. Example, hindi ka makapag-quiet time kasi gusto mo matulog. Flesh.
Hindi ka makapagbigay ng tithes kasi yung pera mo, ginagamit mo dun sa pambili ng iced tea o ng meron ka kasi milk tea or Coffee. mango royal ka. Hindi ka nakakapag-tithes dahil meron kang appetite na gustong pagbigyan, craving. Hindi ka makapag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi meron kang gustong gawin para sa sarili. Flesh. At sabi nga itong flesh na to, sinircumcise na tayo ng Panginoon. Inaalis na yan. Ibig sabihin, sa mga makalamang gawain, ang mananampalataya, kaya niya na magtagumpay. Kaya niyang paglabanan ito. Kumpara sa hindi mananampalataya, ang hindi mananampalataya, alipin ng kanyang laman. Pero bilang mananampalataya, ito yung nangyari. We have been circumcised. Kaya mo ng paglabanan mo. Hindi na totoo sa iyo yung kanta nung yung lumang kanta, gusto kong bumait, di ko magawa. No, alam niyo, yung kumakanta niyan, hindi siya mananampalataya eh. Pero kung ikaw ay mananampalataya, nananahan sa iyo si Jesus, yung kapangyarihan ng Diyos kumikilo sa iyo, pinalaya ka na sa kasalanan. Tuloy pa natin. May isa pang paglalarawan. Bukod sa circumcision, yung baptism. Sabi nga sa verse 12, having been buried with Him in baptism. Take note sino na water baptized dito? Sa baptism, inilulubog ka sa tubig. Hindi po tayo naniniwala sa winiwisik. Parang hindi lang winisikan ka lang. Hindi po ganun ang baptism. Ang baptism ay paglubog. At sa paglubog, sabing gano'n, you are being buried. Inililibing ka, tulad ka sa isang taong inililibing, in which you were also raised with Him. So after mo ilubog, ano susunod na gagawin? Siyempre, tatayo ka. Pero yung pagtayo na yon during baptism ay simbolo ng panibagong buhay. Kaya nga po, dito pinapakita yon. Yung panibagong buhay na ganap sa mga mananampalataya. Sabi, through faith in the powerful working of God. So kailangan ng pananampalataya. Naniniwala ka ba na makapangyarihan ng Diyos? At kaya kanyang baguhin? Kaya kanyang ingatan, protektahan, at pag inuna mo siya, yung lahat ng pangangailangan mo, hindi ka niya pababayaan. Naniniwala ka ba doon? Yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya lang ang tanong, believe. Kaya pagka may mga bagay tayong ginagawa sa Panginoon, importante ang faith. Kasi kung umuupo ka dyan at hindi ka umaasa na may gagawin ng Diyos sa'yo ngayon, wala talagang mangyayari sa'yo. It is important na tuwing dadalo tayo dito, umaasa tayo na may gagawin ng Diyos. Hindi ka uupo lang. Hello? Hindi ka nandito para lang magpalipas ng oras. Nandito ka kasi naniniwala ka, andito ang Panginoon at may gagawin siya. May mangyayari. Kaya po minsan nakakaantok ang mga gawain katulad nito kasi hindi mo inaantay ang Diyos. At hindi nakapagtataka pag alis mo dito, walang ginawa ang Diyos. Bakit hindi mo siya inaasahan eh? Iniisip mo lang, uupo ka lang. Iniisip mo lang, makikinig ka. Faith in the power of God. Ganyan po magmamaterialize, ganyan po kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. We have faith. Kaya mga kapatid, do you have faith?
Ito pong kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo yung paglalawang. Who raised Him from the dead? Itang klase ito. Alalahanin natin mga kapatid, nung nabuhay na muli ang ating Panginoong Yesus, kumulog, kumidlat, lumindol, bumukas yung kuweba na pinaglibingan sa Panginoon at may mga anghel na bumaba. At yung libingan ng Panginoong Yesus, nakita ng mga tao, walang laman. At yung mga nagbabantay, hinimatay. Ganon ka-powerful yung pagkabuhay na muli. At hindi lang yung event na yun, kundi yung mga disipulo na matatakutin, mga disipulo na gustong ingatan ang buhay nila, natakot, nagtago. Dumating yung time nung nakita nila yung katotohanan na ang Panginoon nila, ang Panginoong Yesus buhay, naging matapang sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maski napapugutan sila, maski nahatiin yung katawan nila, hindi nila ibinibigay yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon, pinanghahawakan nila yung kanilang pananampalataya. Maski na ang maging kapalit nito yung buhay nila o buhay man ng kapamilya nila. Minaalala po akong kwento sa China, no? During the time ng matinding persecution sa kanila. Lahat ng mga Bible sinusunog at ang mga Christian hinuhuli. At dumating yung time, yung mga isang pamilya ng Kristiyano, tinakpan ang ulo nila. At sinabihan sila ng komunista na babarilin sila isa-isa. Nung time na yun, alam niyo po, kumanta yung sa lengguwahe nila. Amazing grace, how sweet the sound. And then sumunod yung nanay, yung tatay, that save. Kompleto yung boses ng mag-anak, kumakanta, nagpupuri sa Panginoon. And then, nawala yung boses ng tatay. Kanta pa rin si nanay at yung mga anak. Nawala yung boses ni nanay. Kanta pa rin yung mga anak. Alam niyo yung bumaba rin. Sabi niya, totoo pala yung pananampalataya niya. Hindi sila tumalikod. Kaya po, yung kwento na to, nakarating sa atin. Kasi yung bumaba rin, kumilala sa Panginoon. Dahil yung mga pinapatay nila, hindi tumitigil sa pagsamba sa Panginoon, sa kabila ng pangyayari. At isang bagay yung nagpapatatag sa mga Kristiyano, alam nila ang kanilang Panginoon hindi na natiling patay. Buhay siya. Amen? Kaya nga po, ano ba yung struggle mo ngayon? Ba't hindi ka maging seryoso sa Panginoon? Bakit pabago-bago isip mo sa paglilingkod kay Lord? Kapatid, talikuran mo na yung mga gawain din. Dahil ang Diyos na sinasamba natin, nagtagumpay siya. At yung baptism natin, yan ang paglalawawan. Galatians chapter 3 verse 27, and when you were baptized, it was as though you had put on Christ in the same way. You put on new clothes. So, nung sumampalataya daw po tayo sa Panginoon, nagpalit ka na ng bihis mo. Ang damit mo ngayon, si Jesus na. Sabi nga po ni Apostle Paul, it is not I who live, but Christ lives in me. Kung ako ngayon nabubuhay ako para sa aking Panginoon. Put on Christ. Maski saan ka pumunta, magandang alalahanin. You are representing Jesus. Sa eskwelahan mo, kung walang Christian, ikaw ang representative ni Jesus Lord. Sa trabaho mo, ikaw ang representative ni Lord sa workplace mo. Put on Christ. Sipin mo maigi, maski namamalengke ka. No, kaya ako, ayokong tumawad sa amin. Doon sa binibilhan ko.
No? Kasi Christian naman ako. Baka wala nang kitain. Huwag ka manlalabang ng kapwa mo kasi Kristiyano ka. Put on Christ. Sa business dealing mo, huwag kang pumatol sa mga maling gawain. Kristiyano ka eh. Kaya kang pagpalain ng Diyos sa matuwid na gawain. Diyan ka pagpapalain ng Diyos. And then, isang bagay pa na naganap itong resurrection. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh. Sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, malinaw dito na ang tao na wala kay Jesus, patay. Paanong patay? Ito, sabi gano'n. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following, sino? The course of this world. The prince of the power of the air. Yan si Satanas. The spirit that is now at work in the sons of disobedience. Hindi ka makawala. Kasi patay ka. Kasi wala kang relasyon sa Diyos. Sabi pa, among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Yung isip natin, yung gawain natin, taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi nakapagtataka. Ang mga taong ganito nasa ilalim ng puot ng Diyos. At ganyan tayo. Pero ano nangyari? God made alive together with Him. Binuhay na tayo. Merong buhay na dumadaloy sa atin. At itong buhay na to, this is supernatural. This is a work of God. At naging posible yan. Bakit? Sabing gano'n, having forgiven us all our trespasses. Naging posible yung buhay na galing sa Panginoong Yesus. Kaya yan kumikilos sa atin kasi nga yung kasalanan natin pinatawad. Sabi sa Psalms 32 verses 1 and 2, a maskil of David, blessed is the one whose transgressions is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. Napakasarap matulog kung alam mong pinatawad ka sa kasalanan. Kaya po yung bagong buhay nararanasan natin kasi pinatawad ang kasalanan natin. At itong pagpapatawad na to ay pagtatagumpay, triumph. So having been forgiven us all our trespasses, tignan nyo, ganito nangyari. By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. Tandaan niyo po, lahat ng kasalanan ng tao nakalista. So, hindi lang yung utang mo sa tindahan ang nililista. Pati kasalanan natin sa Diyos nakalista. Pero ano nangyari? Kinakancel. Sa Revelation chapter 20 verse 12, lahat ng tao haharap sa Diyos. At sa pagharap ng tao sa Diyos, bubuksan ang mga aklat. And the dead were judged by what was written in the books according to what they had done. Revelation 20 verse 12. Ang tao mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Bago siya itapon, babasahin yung sentensya sa kanya. Ito ang mga kasalanan. Kaya nga po ang tao mapupunta sa impyerno dahil gusto niya, dahil itong taong to habang nandito sa lupa, pinipili niya na lumayo sa Diyos. Wala siyang panahon sa Diyos. Hindi mahalaga ang Diyos sa kanya. Hindi importante ang Diyos sa kanya. Ba't ka papasok sa langit kung hindi importante ang Diyos sa'yo? Kung hindi siya mahalaga? At kasalanan ko. Isa yan sa magiging sakdal sa mga tao.
Pero ang mga mananampalataya, sa dami man ng listahan ng kasalanan natin, ang lahat ng ito ay pinatawad. This He set aside. Saan? Paano paraan? Nailing it to the cross. Tandaan niyo po, yung kasalanan natin, hindi malilimutan ng Diyos. Kasi hindi naman malilimutin ng Diyos eh. Hello? At dahil siya, mayroong hustisya, mayroon siyang justice, hindi makakalimutan yung kasalanan natin. Pero anong ginawa ng Diyos para ang kasalanan natin ay hindi na ipataw sa atin? Si Jesus ipinako sa krus. May nagbayad sa kasalanan natin. Sa John chapter 1 verse 29, nung ang Panginoong Jesus ay ipinakilala ni Juan Bautista, ano sabi ni Juan? The next day he saw Jesus coming towards him and said, "Behold the Lamb of God." Anong gagawin itong Lamb of God? Who takes away the sin of the world. So, lahat ng mga tao, maski hindi Hudyo, dahil sa gagawin ni Jesus Christ, yung kasalanan natin, hindi lang pagtatakpan, kundi aalisin. Ganun ang ginawa ni Jesus. Kaya nga dito sa Revelation chapter 7 verse 14, these are the ones coming out of the great tribulation. Ang tinutukoy yung mga mananampalataya. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Blood of the Lamb. Ibig sabihin, itong Lamb na ito, pinatay. Pero yung kamatayan niya, ito ang naging daan upang yung damit ng mga iniligtas mahugasan. Oo, makasalanan tayo. Kumbaga sa damit, ang daming mantsa, ang daming dumi. Pero yan ay hinugasan ng dugo ng Panginoon Jesus. At hindi lang nahugasan, kundi made them white. Ibig sabihin, tayo ay naging katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Ang banal na Diyos na ayaw sa kasalanan at galit sa mga makasalanan. Ganon ang kalagayan natin. Pero dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus, tayo ay napatawad, nalinis, at tinatanggap tayo ng Panginoon. Kaya nga po, ang pagtatagumpay sa buhay na to ay naganap dahil sa krus ni Kristo. Sabi sa verse 15, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. So ang mananampalataya, taglay natin yung tagumpay ng ating Panginoong Jesus. Hindi dahil sa atin kaya tayo tatanggapin ng Diyos, kundi tatanggapin tayo ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus na kinilala natin. In Him. At itong pagtatagumpay na to ay may kinalaman sa kamatayan ng Panginoon. Sabi sa Acts chapter 2 verse 23 and 24, si Jesus was crucified and killed by the hands of lawless men. Pero ano nangyari? God raised Him up, losing the pangs of death because it was not possible for Him to be held by it. Ang kamatayan hindi nagtagumpay sa ating Panginoong Jesus. At itong tagumpay na to ng ating Panginoong Jesus, ito ang taglay natin. Sabi sa Revelation 12 verse 9 to 10, ito pa yung nangyari. The great dragon was thrown down, the ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down. Saan? To the earth. At sino kasama niya? And his angels were thrown down with him. Kaya nga mga kapatid, nasan si Satanas? Nasa earth. Biro ko nga po nung minsan, nakakatabi mo. Binubulong-bulong ako. Kasi nasa earth siya eh. Kaya hindi nakapagtataka na ang mundo ito, maraming kasamaan. Kasi nandito sila.
Ba't sila nandito? Kasi hindi na sila tinanggap sa langit. Pero ito yung naganap sa mga mananampalataya. Now the salvation and the power, the kingdom of our God, and the authority of His Christ have come. O, nandito si Satanas. Pero yung mga mananampalataya, nasa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Nasa atin ang paghahawi ng Diyos. Kasama natin ang tiyak na kaligtasan. Amen. Yung nagsasabi, baka mag-World War III na. Dahil sa nangyayaring gera ngayon. Bilang mananampalataya, wala kang dapat itakakot. Amen? Tumataas ang bilihin natin. Diba? Mataas na yung presyo ng bigas. Yung pangako ng presidente, magiging 20 pesos na lang yan. Pero mukhang ang hirap. Pero alam niyo po, maski na naghihirap ang maraming tao, kaya kong pagpalain ng Diyos. Ano naman ang kalagayan mo ngayon. Amen? Tandaan niyo, mayroong halamang tumutubo sa gitna ng disyerto. Maraming may tubig na dumadaloy sa gitna ng disyerto. Bakit? Kasi God provides. Ang nagkakaloob ng pangangailangan natin, hindi ang mundo ito, kundi ang Diyos na ating Panginoon, na ating tagapagligtas. Kaya huwag kang matakot. Amen? Makinig ka lang sa salita ng Panginoon. So in summary, ano yung instruction? Walk in Him. Kailangan, ito yung nangyayari, rooted, built up, and established in the faith. Do not be enslaved to deceptive philosophy. Huwag ka lang tatanggap ng mga turo na ilalayo ka kay Jesus. Abound in thanksgiving to God. Maging mapagpasalamat tayo. Yun ang tinuturo sa mga taga-Colosas. Ano yung information? Triumph from power of sin in circumcision. Triumph from death with Christ in baptism. Triumph through the cross and resurrection of Christ for forgiveness of sins. Totoo po yan, mga kapatid. Yan ang naganap sa atin. Yan ang kalagayan natin ngayon. So as an application, walk in view of recognizing Christ's Lordship, overflowing with gratitude. Naisip ko nga po, ano gagawin natin ngayon? Magpatuloy ka lang na magpasakop sa Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. At maging mapagpasalamat ka. Sa information, always remember that without Christ, our sin will not be forgiven. We will be slave to our sinful passion, and we are eternally separated to God. Kung wala si Jesus, saan ka ngayon? Anong mangyayari sa'yo? Alam niyo po, kung wala si Jesus, wala tayong pag-asa. Kaya nga po, sa application, alalahanin natin, ginawa na ng Diyos ang kailangan natin, ang kaligtasan. Tandaan natin, we have a triumphant life in Christ. Mapagtagumpay tayo. Hindi tayo talunan. Let us just bow down our heads, close our eyes. Bulay-bulayin lang po natin yung mga bagay na pinag-aralan natin ngayon. Ipagpasalamat po natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon at patuloy niyang ginagawa sa ating buhay. Thank you, Lord, sa
Salamat. Salamat po sa buhay at taglay namin. Itong buhay na to galing sa iyo. Itong kalayaan na to sa kawalang laban galing sa iyo. Salamat po. When we just sing this song, just worship Him. In love you care.
is the Lamb who takes away the sin of the world. And by the blood of the Lamb, we have been made righteous. We have been sanctified. And we have redemption. Ang lahat ng mga bagay na to ay naganap na. Kaya tayo po ay dapat maging mapagpasalamat sa mga biyaya na ating natanggap at lubusan natin itong makakamtan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Mga kapatid, siya ang nangako. At ang nangako ay may kakayanan upang isagawa ang mga bagay na to. At ang kanyang pangako ay bunga ng kanyang pagiging matalino. He is full of wisdom. Alam niya ang mga bagay na binanggit niya. Kaya naman mga kapatid, makakaasa tayo sa ating maayos na magiging hinaharap. We have the blessed hope at hindi mag-aatubili ang Diyos upang isagawa ang mga bagay na ito. Sa tamang panahon, sa tamang oras, babalik siya. O kung hindi naman, kukunin niya tayo. Nawa, bago kunin ng Panginoon ang buhay natin, nagawa natin yung mga bagay na pinagagawa niya. Kaya naman itong iglesia na to, may pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nawa, dumaloy ang pagpapala ng Panginoon. At bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sa lugar na to, nais kong ipahayag ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Diyos na nagplano ng paraan ng pagliligtas, sa ating Diyos na puspos ng kapangyarihan, puspos ng katalinuhan, hindi nagbabago noon, ngayon, at kailanman. Nawa ang kanyang pagsama sa bawat isa sa inyo ayon sa inyong pananampalataya ay maranasan nyo ang kapangyarihan ng ating Diyos. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Ano pong mission ng Gospel Coalition Church? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Anong slogan natin? Sharing Christ, changing lives. Isa pa po. Sharing Christ, changing lives. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sharing Christ, changing lives. Magandang umaga po sa bawat isa. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.